everyone! Good morning! Another day, another cake na naman tayo ngayong araw na ito. So guys, samahan niyo akong gumawa nitong ating toll cake. Yung ating flavor nga pala ng ating cake is yung ating moist chocolate cake. At saka yung ating filling naman is yema filling guys. At ang whipped cream naman na aking ginamit guys ay yung ating whippet na classic ng Bakersfield. Nakikita nyo ba guys kung gaano ka-moist yung ating moist chocolate cake at saka napaka-dark niya guys kasi nga kahit nagmahal na yung mga cocoa powder natin ngayon ay hindi ko pa rin siya tinipid yung ating cocoa powder kasi nga mas masarap kasi kapag quality ingredients yung ginamit natin. At kahit nagmahala na lahat ng mga ingredients ng ating cake ay hindi ako nag-iba o hindi ako nagbawas ng isa man sa aking mga sangkap ng ating cake. Mas masarap pa rin kasi yung cake na hindi tinipid guys. At mahirap na baka magbago pa yung lasa ng ating cake. At lalong mas mahirap na baka mawalan pa tayo ng mga customer guys, di ba? At baka yung mga suki natin guys ay hindi na mag-order, oo. Kaya stick pa din tayo guys sa paggawa ng mga quality cakes. Alright, balik naman tayo dito sa ating cake na ginawa. At dahil toll cake nga yung gagawin natin ngayong araw na ito, kaya naglagay ako dito sa gitna ng wooden dowels. Yes po, tagus po hanggang cake drum yung ating wooden dowels. At saka ko naman nilagay yung aking ginawa na cake board. Medyo maliit po siya sa mismong sukat ng cake yung ating nilagay sa gitna na cake board guys. Para hindi po siya umusli dyan sa tagiliran ng ating cake. At pagkatapos natin ilagay yung ating cake board ay saka na natin ipapatong ulit yung ating mga layers ng ating cake. Ayan. So ganito lang po yung way ng aking pag-assemble ng ating cake. Sa mga nagtataka nga pala kung bakit may mga wooden dowels, nilalagyan po namin ito ng mga wooden dowels kasi po napakataas po ng ating cake. At saka kapag hindi po natin ito nilagyan ng wooden dowels, ay posible po na mag-collapse at masira yung ating cake. Alam nyo ba guys na yung first gawa ko na two-tier cake at saka fondant cake pa ito, nako, matatawa na lang kayo guys kasi nga wala pa akong experience kung papaano i-assemble, kung papaano tatayo yung two-tier cake at saka fondant pa talaga yung ginawa ko. Ay, at saka yung unang-unang cake na ginawa ko na two-tier guys, at kakasimula ko lang na mag-practice ng mga paggawa ng cakes noon at may nag-order na din sa akin ng cake noon. Kaso yung mga order nila is tagwa one tier lang, yung mababa lang na cake guys. Pero nga nilakasan ko yung loob ko kasi nga birthday ng anak ko at saka gusto ko siyang gawan ng magandang cake. At saka naganahan ako guys na mag-practice kasi nga maganda na din yun, no? I-challenge natin yung sarili natin, no? Para matuto. Kaya ginawa ko yung two-tier cake ng anak ko. Fondant pa talaga. At saka wala akong experience kung paano yun patayuin. Kaya anong ginawa ko ay nanood ako ng maraming video sa YouTube, yung mga nagtuturo kung paano mag-stacking ng mga cake. At doon ko natutunan itong pag-stacking ng ganito guys, no? Yung paglagay ng wooden dowels, tagos hanggang cake board. At saka noon ginawa ko yun, in-apply ko yun sa cake na two-tier ng cake ng anak ko. At saka yung pinaka nakakatawa na part is, yung papunta ka na kami sa village namin guys, doon ako nakasakay sa likuran ng van. At alam nyo ba guys, yung cake halos tumatalon-talon. Kasi nga nasa likuran ako ng van. At saka ang lakas-lakas ng takbo kasi nga gabi na. At saka hindi na siya traffic. Tapos paliko-liko pa yung daan papunta doon sa village namin kasi doon nga namin sinelebrate yung birthday ng anak ko. Ay nako, ako talaga na ako yung naghahawak ng cake ng anak ko. Grabe, halos tumatalo na yung kaluluwa ko kasi nga yung cake. Yung cake guys, nako, yung team ng cake na yun ay si Sonic or ano ba yan, Sonic ba yan? Basta, yun yung ginawa ko guys, na two-tier cake ko, napatayo ko naman siya ng maayos, na stacking ko naman siya ng maayos guys, kaso nga lang,
ano talaga dun ako sa pinakalikuran ng van na naupo at saka hawak-hawak ko yung cake ng anak ko. Grabe talaga guys, yung kaba ko halos tumalon na yung kaluluwa ko sa kaba. Pero guys, alam niyo ba dahil sa proper way ng pagsa-stocking ng cake, yung cake na yun guys ay dumating naman siya doon sa village namin guys, no? Kahit na 1 oras mahigit yung biyahe at saka ang lakas ng patakbo tapos paliko-liko pa yung daan at saka super bumpy pa talaga kasi may kahit simentado na yung daan papunta doon is mayroon pa ring daan na medyo palubak. Pero guys, yan talaga, kailangan talaga ninyong matuto ng proper stocking guys. Kasi pag na-stocking talaga ng maganda yung cake, kahit gaano pa yan kataas, ilang tear pa yan guys, ay hindi yan basta-basta masisira. Kaya nung nasubukan ko na yun guys, yung proper way ng pagsa-stocking ng cake na ganun, yun na talaga yung ginagawa ko every time na gumagawa ako ng mga matataas na cake guys, no? Kaya nagpapasalamat ako kasi nga sa YouTube guys, marami ka talagang matututunan. Kung gusto mo lang matuto, marami talaga. Kaya yun na yung ginagawa ko, no? Wooden dowels talaga. Hindi ako gumagamit ng sago straw kasi yung sago kasi pwede kasi yung mag-bend at saka pwedeng mag-collapse yung ating cake pa din kasi hindi po yun siya tagos sa cake board. Yung sago straw ay sa cake lang yun. Pwede po yung mausog yung cake natin o kapag nabigatan siya sa second tier or third tier niya na cake, pag nabigatan yung sago straw sa bottom, ay pwede yung mag-bend. May possibility pa din na masira yung inyong cake guys. Lalo na kapag ita-travel pa ito guys, no? So, ayun lang. Yun lang yung kwento ko, guys. Anyway, guys, balik tayo dito sa cake na ating ginawa. So, sa bottom part nga, guys, naglagay tayo ng 3 wooden dowels at saka nilagay natin yung ating cake board. Tapos, nilagay na natin yung ating iba pa na mga layers ng cake. At pagkatapos yan, guys, ay naglagay ulit tayo ng another 3 wooden dowels. Yes po. Kasi itatagos natin yan dyan sa ating gitna na cake board at saka hanggang dito na yan sa baba sa ating cake drum, no? Itagos din natin siya. So, the reason why guys, bakit may matulis na part, kasi po, dapat siya matulis kasi nga po, pag pinukpok na natin yan, dapat talaga is medyo malakas na pagkapukpok, medyo malakas para tagos kaagad sa ating cake board na nasa gitna at nang sa ganun ay hindi mayupi yung ating bottom cake. Kasi pag hindi po siya natin nilagyan ng matulis na part guys, ay mayuyupi po yung ating bottom na cake kasi hindi po siya tatagos agad. Kaya pag pinukpok niya siya, lagyan natin ng kaunting pressure, pukpok na medyo malakas para tagos kaagad dito sa gitna ng ating cake board at saka itatagos din natin sa ating cake drum. Anyway guys, tapos na nating ma-assemble yung ating cake at napakinis na natin. So ito na nga pala yung ating artificial flowers na ilalagay sa ating cake. At itong mga artificial flowers natin guys ay binalutan natin ng floral tape. Yes po, para safe po siya sa ating cake. At saka yung leaf na yan, yung gold leaf na yan guys, wala po akong ma-order dito sa lugar ng Malaybalay City. Kaya ginawa ko yan siya guys. No, mano-mano talaga guys. Napakasakit sa kamay. Kasi gumamit lang ako ng, ano ba yun, exacto knife yun. Ang sakit sa kamay guys kasi tignan nyo naman yung details ng gold leaf na yan. Pero kahit masakit sa kamay ay go pa rin tayo guys para magaya natin yung pinagayahan ni ma'am at nang sa ganun ay magandahan po yung client natin, no? So ito na po yung cake natin. Nilagyan na natin itong mga pag-gold na ito. Ayan. Palaging umu-order nga pala si ma'am sa atin ng cake. Kaya thank you so much po ma'am sa pag-order ng cake again dito sa Catherine Sweets. At dito naman guys ay nilalagay ko na yung ating toppers na ito. Ito po ay printable lang po. At pagkatapos yan ay mag-a-add on na tayo nitong ating mga gold ridges. Ayan, para mas gumanda pa siya ng lalo. At nang sa ganun ay makuha natin yung pinagayahan ni ma'am. At ito nga pala yung pictures na pinagayahan ni ma'am. Ayan. So, ano sa tingin nyo guys? Nagaya ba natin yung pinagayahan ni ma'am? Ano sa tingin nyo? Maganda ba yung gawa natin? Ayan. So, ito na yung ating cake for today, guys. Pinaikot-ikot natin yung ating cake. Ay, charot.
Nahawa tuloy 'no, 'di ba? So dito guys, pinaikot natin yung ating cake at ito na yung ating cake for today. Thank you so much ulit po ma'am sa pag-order dito sa Catherine Sweets. At sa mga gustong mag-order guys, dito lang po kayo mag-message sa Catherine Sweets. Location po natin ay Kasisang Malaybalay City at yung ating YouTube channel ay yung ating Catherine's Vlogs. At saka ito naman yung ating bagong Facebook page, yung ating Catherine's Daily Vlogs. So guys, sa mga hindi pa nakapag-follow at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman guys at pa-follow. At sa mga may katanungan, don't forget to comment down below at i-share nyo na din sa mga gustong mag-share. Ayan. So thank you so much ulit guys for watching. Ito na muna yung ating videos for today. Have a wonderful day everyone. Bye for now.